Sa loob ng halos 8 ektarya nakatirik ang may 34 na gusali. Ang mga gusaling ito ay nagsisilbing temporary housing lamang sana para sa mga residente na inalis mula sa Smoky Mountain noong huling bahagi ng dekada 90. Taong 2000 nang maitayo ang permanent housing na tinawag na Paradise Heights para sa kanila. Nailipat ang halos 2,000 pamilya mula sa Vitas. Subalit may mga naiwan. Mula sa 200 pamilya, lumobo ang populasyon. At ang halos 5,000 pamilya na nagsisiksikan dito sa Vitas, kailangan ng lumikas dahil sa demolition order na ipinalabas noon pang 1 taon. Malaking porsyento ng mga residente ng Vitas Temporary Housing ay mga bata. Si Jason. Kabilang dito ang 12 anyos na si Jason, residente ng Building 20. Jason, matagal na kayo nakatira dito, no? Oo. Ilan kayo magkakapatid? Ito po. Ito. Tapos balita ko, scholar ka raw, no? Opo. Pumapasok ka? Opo. Anong grade ka na? 5. Mag-grade 6 po sa pasukan. Okay, grade 5. Ano ang ikinabubuhay ng mga magulang mo? Sa ano po, patitinda po tsaka Tumutulong ka din sa mga magulang mo? Pagkita ng pera? Opo. Ano ang ginagawa mo? Nanguha po. Na? Kalakal. Ano ginagawa mo sa kalakal? Binibenta ko po. Saan mo binibenta? Yan po sa labas. Yung pagpasok mo sa eskwela, apektado ba ng pangunguha mo ng kalakal? Opo. Yung minsan po yung kinikita ko po pinambabawi. Minsan si Jason hindi po hindi nakakapasok kasi walang pong baon. Oo. Dinitiis na po namin. Minsan ulam, tanggalin niya na ulam. Naawa po ako sa mga anak ko. Minsan umiiyak po ako. Sabi niya sa mga anak ko, bakit umiiyak ka? Sabi ko wala lang kasi iniisip ko yung mga kayo. Hindi ko kayo kaya hindi ko kayo palakayin. Tipikal ang sitwasyon ng pamilya ni Jason. Nangangalakal ng basura ang ina, mag-uuling ang ama. Pangatlo sa 7 magkakapatid, sinisikap ni Jason na kahit sa pambaon man lang, hindi siya maging pabigat. Binabaybay nila ang kahabaan ng Road 10. Instant kita ito kung bata ka pa lang at walang permanenteng hanap buhay. Pero ngayong hapong ito, naunahan sila ng dump truck. Size. Ano ba yung mga kinuha niyo? Ano po, mineral lang po tsaka cups. Ang gastos ko na lang. Pagkain. Tinapay. Mula Smoky Mountain hanggang sa Vitas, pangangalakal na ang ikinabubuhay ng kanilang pamilya. Ang halos lahat ng pamilya rito nakaangkla sa pamamasura ang pang-araw-araw na pamumuhay nila. Ito na ang pinangangambahan ng gobyerno na mauwi muli sa Smoky Mountain ang buong Vitas.
Sa laki ng bilang ng mga tao nagsisiksikan sa isang maliit na espasyo, sa dami ng mga basura nagkaalat sa lugar na ito, isa na marahil ito sa pinakamiserabling lugar na napuntahan ko dito sa Pilipinas. Napakarumi man ng paligid, matatag raw ang mga sikmura ng mga residente rito. Kaya ang mga naitalang sakit dito ay simpleng malnutrisyon ng mga bata. Ngunit ang mas pinangangambahan ng gobyerno ay ang integridad ng mga struktura dito. Ayon sa National Housing Authority o NHA na namamahala sa Vitas, kinakain na ng kalawang ang mga bakal. Kaya nangangamba sila na bumigay ang mga ito anumang sandali dahil marupok na ang pundasyon. Ilan sa mga nalalagay sa peligro ay ang pamilya ni Nanay Marcelina dito sa Building 31. 1995 pa napadpad sa isang bloke sa Vitas na kung tawagin ay Aroma, si Nanay Marcelina. Nanay, kumusta? Nanay Marcelina? So, ilan taon na po kayo? Ito na. Yung pagkahulog sa akin. Hirap ka na Dito na siya nagkaroon ng 3 anak na nagbunga naman ng 28 apo. Paano niyo nalaman tong lugar na to sa Aroma? Paano kayo Ay. napunta dito? Dinala ko dito ng asawa ko eh. Dinila ka? Dito na ho kayo namalagi simula noong 1995. Ang dami niyong apo, 28 apo. Dito nga, pinanganak lahat. 4 na taon nang patay ang kanyang asawa, kaya't nag-iisa na lamang si Nanay Marcelina sa maliit na espasyong ito. Paano ho, sinasabi ng gobyerno, kailangan ng gibain ito, pinapaalis na yung mga nakatira dito? Wala pa akong magagawa. Hindi ko naman ito sarili eh. Alis kayo dito? Kung papaalisin. Oo. Saan ho kayo titira pagka pinalis? Yung paan hindi ko alam. Kung tutusin po, gusto rin po namin lumipat. Kaso lang po, inaalala namin yung pag-aaral ng bata, hanap buhay. Tsaka, wala rin po kami mga dahil pangamasura lang yung hanap buhay namin. Mula 1995 pa awardee ang pamilya ni Nanay Marcelina. Mula sa Smoky Mountain, nilipat sila sa Vitas. Makaraan ng 5 taon, nilipat naman sila sa Paradise Heights. Pero dahil bawal ilagay ang mga kalakal sa mga unit sa Paradise Heights, muli silang bumalik dito sa Vitas, makaraan ng 2 taon. Sa masikip at delikadong bahagi ng Building 50 naman, nakasiksik ang tahanan ng pamilya ni Nonita. Po, dito po, sa taas. Opo. Halos hindi ka makatayo sa baba ng kisame. Yun, pangalawa po pala pag dun Sa taas natin. Ang sikip lang nitong, ano pa? Ito na yung, dito natutulog. Opo. Tapos, ano yun? Kwarto rin? Kwarto po namin. Sino nakatira doon? Kami po mag-asawa. Kayo magkasama. Tapos dito may Tapos- natutulog pa? Wala na po dito. Kainan po. Pero, grabe, ang init dito ah. Opo. Ha? Walang hangin. Wala po. Kasi sarado po kasi. Sarado. Tsaka ang delikado dito, paano pag lumilindol? Opo. Yun nga po ang pinangangamba Oh, namin. naranasan nyo na hubang lindolin kayo dito? Naranasan naman po, kaya lang hindi po malakas niyan. O, anong pakiramdam? Eh, di parang yumuyog-yug dito. Opo. Hindi ba kayo natatakot dun sa banta ng seguridad, ng peligro na baka mag-crash tong Natatakot gusali din nito? po kami, kaya lang nag-ano lang po kami, alisto lang po kami sa ano. Naghahanda lang po kami sa mga sakuna na mangyayari.
Kung tutuusin, taong 2000 pa dapat dinimolish ang Vitas Temporary Housing dahil pansamantalang tirahan lang talaga ang silbi nito. Pero may mga 200 hanggang 300 pamilya pa kasi ang nagdesisyong manatili, kaya hindi matuloy-tuloy ang demolisyon. Resulta, nadagdagan ang mga residente hanggang sa hindi na ito makontrol ng gobyerno. Ito ang itsura ng Vitas Temporary Housing noon. Malinis, pinturado ang mga gusali at maluwang pa ang espasyo sa bawat pasilyo. Ngayon, ito na ang itsura niya. Nobyembre nung nakaraang taon, nagpalabas na ng demolition order ang Department of Engineering and Public Works ng LGU ng Maynila. So yung demolition order, yan ay 2017, November 2017. But prior to that, mayroon ng mga findings ang building official na siya talaga hindi na pwedeng tirhan ng mga residente. Ito yung part kasi nasunog. Kasama ang NHA. Inikot namin ang ikalawang palapag ng Building 2, isa sa mga gusali na nasunog ilang taon na ang nakararaan. Ito na, nagtayo na sila ng kanya-kanyang matitirhan. Pero supposedly ito dapat wala na rin dahil anytime baka mamaya bumagsak to. So after the fire, parang temporary structure siya. Temporary structure sila. Yung iba naman nandun sa periphery. Sa periphery, paligid nito ng mga bakante before. So this is definitely not safe. Sabi sir, hindi ito safe. Tingnan nyo naman, bumabagsak na. Itong tinutuntungan natin, ito yung building 2 na nasunog noong 2001. Kasabay na nasunog dito yung building 1. Just across this. So halos destroyed na talaga. Yung 1 halos di mo na makita. Hindi na makita. So, Kaya ganyan ang itsura ng mga trusses, yung mga konkreto, balik ko na yung mga beams niya. Yung Makikita beams. naman natin. Oo. Kaya nasunog siya. Nasunog siya. Pero generally, lahat ho ng building dito halos sa compound. Lahat ng 33 buildings, kasama na itong 8 nasunog na actually. 8 na ang nasunog. Kasama siya sa condemnation order at demolition order. Na binaba po yan ng building official ng City of Manila. Sabihin yung wala na. Yung deteriorated na talaga siya. Inikutan din ng aming grupo ang Building 9. Yung deteriorated na talaga siya, delikado na talaga ang tirhan ng tao yan. Tingnan nyo naman. Okay. Kitang-kita yung mga bakal, no? Yung Oo. mga... Naka-expose naman siya. Oo. At kung yan ay bumagsak, Oo. maapektuhan talaga yung pamilyang nakatira. yung mga nakatira, ang dami sa baba eh. Ano yan? Occupied yan lahat. Ito yung periphery, sinasabi mo. Nag-extend outside. Ito yung mga extension. Okay. Yung mga Sige. extension. Ano masabi niyo dyan? Ito sa kantong yan. Ayan, Ito Ayan, ay corroded na yung bakal. Ma'am. Ayun. Ayan. Oh, tingnan mo. Yung bumalik ko na siya. Uh-huh. Kung tutusin, hindi ito nasunog, di ba? Uh-huh. Hindi ito nasunog, pero tingnan nyo ang nangyari. Bumalik ko na yung bakal. Matagal na ba yung kinain ng ng kalawang, yung poste mo? Opo. Tapos sinuportahan nyo ng kahoy, no? Oo. Bakit mo nilagyan ng kahoy dyan sa gilid? Para hindi bumagsak. Ganito rin ang sitwasyon sa iba pang gusali. Sa gitna ng aming inspeksyon, may mga residenteng hindi na makapagpigil na naglahad ng kanilang hinaing. Opo, katulad po ng Na-condemn na sinabi siya, mo, ma'am, condemn na ganito, siya. condemn. Pero po pwede naman po ito iayos, ipaayos na lang po.